Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Sasot bilang reaksyon niya sa kagustuhan ni Professor Cielo Magno na mabuksan ang mga bank accounts ni BP Sara. Ito ang pahayag ng Profesora. Importante yan to open BP Sara bank accounts kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-i-establish ng kasong plunder. Paano siya makikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni BP Sara. Yan. Kaya nag-react itong si Sas Rugando Sasot. Matatanda na natin, sinampahan ni Professor Cielo Magno si Sas ng kasong cyber libel early this year or last year ba yun? Ano na kayang resulta? May bloodbath between these two. Kaya nag-iiringan sila. So ito ang response ni Sas. So, girl, let me get the logic. You don't know yet na may ninakaw. Ayun. Ano lang nila? Duda. Kasi, hinala nila na yung 612 confidential funds na na-receive ni BP Sara as DepEd Secretary and Vice President, Office of the Vice President, parang sinarili. Kaya plunder. So para ma-establish nila yung kasong plunder, gusto nilang pabuksan ang bank account ni BP Sara. Hinala pa lang. Nagbabakasakali lang kayo na may ninakaw at ito ay nasa bank account ng inaakusa ninyong magnanakaw. Pero, bes, sinong tangang magnanakaw ang maglalagay ng ninakaw niyang pera sa bank account niya? Oo nga naman. I mean, seriously. Either the magnanakaw is that stupid or you are that stupid. Galing naman itong si Sasasot. Ipagpalagay ko, ako yung tumanggap ng milyones na pondo. Pag natanggap ko na at sinarili ko, talagang hindi ko i-deposit sa bank account ko dahil matritrace. Di ba ganun lang yon? Ang gagawin ko sa ninakaw ko, is siguro mag-open ng ibang bank account. Dami. Ibang tao, kausapin ko, pangalan niya, para pag nagka-bulilyaso, hindi matrace sa akin na wala. Saan? Walang pera sa akin. Tingnan nyo ang bank account ko. Yun lang. But, sa totoo, meron akong kinulimbal na 50 million nasa bank account ng aking kaibigan na binigyan ko lang siya ng 1 million. Parang ganun. Di ba? So, ganun lang yun kasimple. So, sino ba ang stupid? Si BP Sara? Or itong si Professor Cielo Magno? Basa tayo sa mga people who reacted. Tingnan natin 22,000 people who reacted, 13,000 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Believe si Professor Cielo. And 8,100 nag-like, 213 nag-love. Palagay ko, love nila si Sasot. Paglilinaw ito sa kumakalat na balita na dumalaw daw si BP Sara 10 oras ng gabi kay Ramil Madriaga sa kulungan sa BGMP. Wala talaga itong mga unity kung paano nila i-twist ang katotohanan para lang mapasama nila si BP Sara. Ito, galit si Kitty Cho. Mga parang masamang salita. Sabi nyo, dumalaw sa 10 oras ng gabi si BP Sara kay Ramil Madriaga. Tapos ngayon, dumalaw pala si BP and the entire office of the Vice President as part of a program to look for scholars among inmates' children. Tapos,
di din pala nakita ni Ramil si BP kasi kinabahan. Hindi humarap. Tanga. If she asked for him as Vice President, he would have to appear. Nagpunta pala and only once as part of an outreach program. Mga ya ito, galit na talaga si Crisette. Mga ya Bisayan word na masama. Grabe, invento, yaw. Now check the records for Trillanes and Dilima visit. Ito, may post na isinare ni Crisette, post ng DZMM Teleradyo. Ito basahin ko itong DZMM. Kinumpirma ng kampo ni Ramil Madriaga na dumalaw si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sinabi ng legal counsel ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad na minsang dumalaw ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng Office of the Vice President. Sinasabing kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para pag-aralin. Pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil kinabahan at nagduda. Ay, nako. So, klaro na ngayon, ha? Kasi, yan daw, dumalaw this oras ng gabi. Sino pa itong nag-post? Si ano ata? Si Mr. Ramon Tulfo. Kaya, wala na akong kabilib-bilib dito kay Ramon Tulfo. Kung ano-ano na lang i-post niya. Oh. Dumalaw daw si VP Sara sa BGMP. Kinausap niya si Ramil Madriaga. Kinukumbinsi daw ni BP Sara si Ramil Madriaga para hindi siya magsiwalat ng mga transaksyon nila ni BP Sara. Oh, ano ngayon? Mismo ang abogado ang nagsalita sa katotohanan. So, salamat kay Attorney Palad. Anong pangalan? Raymond. Saludo ako sa iyo, Attorney Raymond Palad, na isa kang abogado na may professionalism. Kung ano ang totoo, yun lang sinasabi, hindi siya nag-iimbento ng mga ano. Oh. Bumisita si BP kasama ang kanyang staff. Of course, hindi yan gabi. Outreach program ng Office of the Vice President, gusto nilang pag-aralin ang mga anak ng mga nakabilanggo. Lalo akong humanga sa Vice President natin itong nalaman kong ganito na ano. Kasi kawawa naman talaga ang ating mga nakabilanggo. Hindi naman lahat yan masamang tao. Posible nakakommit sila ng kasalanan, kaya lang either out of self-defense, out of anger, basta ko, hindi lahat ng nakabilanggo ay masama. And maybe dahil nakagawa ng kasalanan at nagsisisi, kaya dapat bigyan sila talaga ng atensyon, ng tulong. Kaya maganda yung mga programang ganyan na yung iba nga nag-aaral habang nasa loob ng kulungan. At paglabas, ayun, meron na siyang pinag-aralan. So ito, mga anak naman. Wow, kapuri-puri ang ginawa ng Office of the Vice President kahit kakapiranggot ang pundo ng Office of the Vice President. Talagang ginagamit up to the last centavo para lang makapaglingkod sa mga nasa laylayan. Ay salute the Office of the Vice President, lalo ng ating Vice Presidente sa ganitong pagsiservisyo. At lalong with this, lalong tumibay ang aking resolve na suportahan si VP Sara no matter what para maging presidente siya sa 2028. Nakikita ko kung sa ngayong administrasyon wala na akong pag-asa. Although ako handa akong
magtiis hanggang 2028 kasi binutuhan ko si BBM hanggang 2028. Kaya, sige na lang, pagbigyan na lang. Kaya lang kung pag-asa na gaganda pa ang buhay natin sa pamamahala niya, personal opinion ko lang, wala na. Tiis-tiis na lang, kasi pagdating ng 2020, nandyan na sa katauhan ni BP Sara ang tunay na public servant, ang tunay na leader, may tapang at malasakit. So kahit anong gawin yung paninira sa aming BP Sara, pagbutihin nyo para hindi kayo magsisi sa bandang huli. You can never put a good woman or man down. So, mga kakamping, sige pa, sirain nyo pang aming BP Sara at the truth will set us free. Malalaman at malalaman natin ang katotohanan.